Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Magandang hapon, mga kaibigan. Maganda pa kayo sa hapon. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Central Mindanao, sa lahat ng lugar, mga kaibigan. At nako, napakainit ng aming broadcast center dito sa Tugbungan. Yung aircon namin, dadalawa lang ang gumagana. Ang daming kwarto dito. Paano kaya dun sa sales department namin sa Nunez? Malamig kaya doon? Heavily armed yung mga gwardiya natin. Bakit naka-helmet yung mga gwardiya at naka-bulletproof vest? Nagtatago ba sa mga asawa? Matagal pa sweldo 25 pa. Ay nako mga kaibigan, nakakalungkot. Tayo'y nakikiisa mga kaibigan ng programa ng Radyo Mindanao, RPN DXXX, ang Radio Philippines Network at lahat kami dito ay nakikiramay sa mga pamilya ng nasawi sa madugong pambobomba kagabi dyan sa Davao City. Ako po, alam niyo mga kaibigan, inabot kami ng madaling araw. Nagmomonitor kami dyan sa Davao na kung saan ay sumabog ang isang bomba. Gawa sa mortar, yung improvised explosive device. 14 ang kumpirmadong nasawi, babae, lalaki, at mahigit sa 60 ang sugatan. At inako na ng Abu Sayyaf yung atake sa Davao City bilang ganti umano dito sa ongoing military offensive sa lalawigan ng Sulu, isa sa mga na-under naman sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mababasa ninyo mga balita dyan sa MindanaoExaminer.com. Yan po mga kaibigan ang website ng paborito ninyong pahayagan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Nandiyan dyan yan ang istorya. Nabasa na natin to kanina dyan sa MindanaoExaminer.com. At sinabi pa ng Abu Sayyaf, itong si Abu Rami, na marami pa silang mga lugar na pasasabugin. Ako po, ay namamatay yung mga inosenteng sibilyan. Naku, labag to sa Islam. Kinundi na ng maraming mga Muslim sa Facebook, sa social media, itong ginawa ng hinihinalang Abu Sayyaf. At mismong mga Muslim ang nagsasabi na un-Islamic ito at labag sa turo ng Allah. Maging si Governor Mujib Hataman ng Autonomous Region in Muslim Mindanao ay kinondena mga kaibigan ang pambobomba dyan sa Davao City. At binansagan pa ni Governor Mujib Hataman ang Abu Sayyaf na the biggest traitor of Islam. Yan ang sinabi ni Governor Mujib Hataman ng ARMM. Yung Abu Sayyaf daw is the biggest traitor of Islam. Sabi pa sa statement na inilabas nitong si Governor Mujib Hataman, sinabi niya, basahin natin mga kaibigan, we are no strangers to such incidents.
And we know the fear and sorrow that come with these tragedies. We are one with Davao City in this time of grief. In the fight for peace, we will not falter. Acts of terror have no place in a country that tirelessly hopes for peace and stability. Time and again, this group has proven to be the biggest traitor of Islam. Their activities are purely betrayal of the values and principles we hold dear as a peace-loving people. Sabi pa ni Governor Hataman, Islam does not condone the spilling of blood and that the murder of innocent people has no place in Islam. Yan yung pahayag nitong si Governor Mujib Hataman ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yung Abu Sayyaf daw is the biggest traitor of Islam. At dahil sa atake mga kaibigan, naganap dyan sa isang night market sa Rojas Avenue. Ako, paborito yan eh. Paboritong puntahan ng mga tao yan. Kahit kami. Kami, pag nasa Davao office kami, diyan kami kumakain ng barbecue. Diyan kami nagpapamasahe. Meron diyan mga tao nagmamasahe. Mura lang ang bayad. 30 pesos, kalahating oras, 40. Depende sa ibibigay ninyo. At napakasaya ng lugar na yan. Pero naganap mga kaibigan, ako po. Pinasabugan nila yung itong mga kumpol ng mga tao dyan. Kaya halos mahigit na 6 na po ang kumpirmadong sugatan. At siguro halos mahigit sa 1 dosena rito ang kritikal. Ako po. Meron pang nagkalasog-lasog ang katawan, meron pang halos nadurog ang ulo. Pasensya na mga kaibigan, yung mga kumakain. Pero kailangan ninyong malaman ang sitwasyon. Kaya nga ang ginawa nitong si Tatay Digong Duterte ay kaninang madaling araw mga kaibigan, pinuntahan niya yung lugar. Siguro mga alas 4 to. Nandoon yung ating correspondent, yung ating reporter na si Malu Cablinda. So blow by blow mga kaibigan yung nakukuha nating impormasyon after the bombing. At idineklara nitong si Tatay Digong Duterte ang isang state of lawless violence sa buong bansa. Hindi lamang sa Davao, hindi lamang Mindanao, hindi lamang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa buong bansa. Itong state of lawless violence mga kaibigan ay hindi ito martial law, walang martial law. Ang magiging purpose lamang nito ay upang ipaalam sa publiko ang sitwasyon, ang security situation ngayon sa ating bansa dahil dito sa naganap na pambobomba. At bukod pa dyan sa atake ay nandiyan din ang issue ng droga at mga patayan. So ayan ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit nagdeklara si Tatay Digong Duterte mga kaibigan ng state of lawless violence sa buong bansa. At sinabi ni Tatay Digong na gagamitin niya ang pwersa ng Armed Forces of the Philippines, ang mga sundalo, katuwang ang mga pulis na siyang magpapalakad ng seguridad sa buong bansa, sa buong Pilipinas. So asahan na raw ang dagdag na mga roadblocks, mga checkpoints at maaaring i-lockdown ng isang lugar. Pag sinabing i-lockdown, matindi. Maaaring gumawa ang ating militar at pulisya ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga sibilyan sa anumang banta ng panganib o terorismo. Sabi ni ito, basahin natin, sabi ni nakuha nating note kanina, no? Sabi ni Tatay Digong, this is not martial law, but I'm inviting now the armed forces of the Philippines, the military and the police to run the country in accordance with my specification. Simula ngayon, I'm declaring now lahat state of lawless violence. It's not martial law, no such thing until there is a threat against the people and against the nation. Yan yung mga kaibigan.
Aba, hindi papayag si Tatay Digong na ganun-ganun lang yan. Ako. Di ba? Mahirap yung ganyan. Tignan natin kung makaka-hook pa tayo doon sa sinabi kanina ni Tatay Digong. Ready na ba yung ating Davao hook up? Dahil nandiyan yung tao natin. Pakinggan natin mga kaibigan kung makakalusot tayo. Kung kaya ng ating hook up dito sa Radyo Mindanao. Tungkol dito sa sinabi ni Tatay Digong. Kasi alam nyo, mahirap ang internet connection. At kung wala tayong internet connection, hindi tayo makakakuha ng hook up dyan sa Davao City. Ito na, ready na. Okay, sige, roll. I remember warning everybody that there will be reprisal because the pressure very slow is going on. At nagbigay talaga sila ng warning. We know that, but I said this is not a passive state. I cannot control the movements of the citizens of the city. And every Filipino has the right to enter and leave Davao. It's very porous. It's unfortunate that this is a democracy and we cannot frisk anybody for just any reason. May warning pa dito sa mga gumawa nito, sir? Well, it says that there's a crime committed, murder, and we will proceed accordingly. We will investigate and in the fullness of that time, we will be able to solve the problem. Are we still safe? Yes, of course. Davao is safe. Wala man ditong criminals na. There is no criminality except terrorism which have been acting all along. But the next horizon, I remember giving it like 3 to 7 years. And we will have the narco politics and of course here to confront the ugly head of terrorism. Do you consider this as a failure of intelligence? No, we were ready for this. I said, how could it be? There was this warning. And of course, there's also another one, the Maoti incident, and there has been a lot of violence committed lately by the terrorists. So we will treat this as a police matter about terrorism. Are you still gonna pursue your foreign trips? Yes, I do that. It's not an isolated case in the sense that there are a lot of there was grenade throwing in the Davao City and assault on so many places. It's just fortunate that we do not have to fight the communist party of the Philippines right now. So we can let me finish. We can proceed with our investigation in a very limited area. Yeah, again. I've been telling you how could you characterize this thing? It's always terrorism. But, well, we will, I'm sure that the city, you have to hear from the mayor first. Then maybe that we can, the national government can, with the no, I will not. We have leads, but I will not reveal it to the public. No. Hirap nung nawawala yung connection natin mga kaibigan. Ayun yung press conference mga kaibigan ni Tatay Digong bago mag alas 5. Kasama yung ating mga reporters dyan sa Radyo Mindanao at yung mga correspondent naman ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Tignan natin kung makapasok tayo kanina. Napakahirap talaga nitong internet connection. Wala talaga tayong chance dito. Pero anyway mga kaibigan, itong unsubstance nitong press conference kanina ni Tatay Digong ay tungkol dito sa kanyang deklarasyon ng state
of lawless elements dahil alam niyo naman yung naganap dahil sa naganap na yan ay talagang eto si Tatay Digong hindi papaawat upang mabigyan ng proteksyon ang mga sibilyan at maging maging si Mayor Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, yung anak ng Pangulo, ay nagsabing hindi sila matatakot sa ganitong klaseng terorismo at nanawagan pa si Inday Sara sa mga mamamayan sa Davao na magkaisa at kailangan daw maging vigilant ang lahat at makipagtulungan sa otoridad. Kung may kahina-hinalang mga tao, lalaki o kaya mga suspicious baggage ay huwag basta-basta lalapitan at tawagan ng pulisya. Alam nyo sa Davao, mabilis ang reaksyon ng emergency number na 911. So yan mga kaibigan ang naganap. Alam niyo mga kaibigan, natatandaan ko no? Ito yung sinasabi ng Jesus Miracle Crusade. Dahil sinabi ng Jesus Miracle Crusade bago pa man maganap itong bombing, itong mismong si Brother Danny Quarteros ay nagsabi, pag nananaginip tong si Brother Danny Quarteros mga kaibigan ng Jesus Miracle Crusade ay talagang nagkakatotoo. Parang parang propeta na nakikita niya yung magaganap kahit hindi pa nangyayari. Dahil katulad nito, sabi ni Brother Danny Quarteros, bago after the bombing bago maganap yung deklarasyon, bago mag-declare itong si Pangulo si Tatay Digong na magkakaroon ng state of lawless violence. Ang napanaginipan ni Brother Danny Quarteros baka magdeklara ay pagkatapos daw nung gantong kaguluhan ay magdedeklara si Tatay Digong ng martial law. Pero ang deklarasyon ay state of lawless violence, halos kapareho na, muntik-muntika na. Kaya nakakapangilabot itong si Brother Danny Quarteros ng Jesus Miracle Crusade pag nananaginip dahil nagkakatotoo. Tignan nga, pwede bang pakitawagan natin si Brother Danny Quarteros? Tignan natin kung ano na naman yung napanaginipan niya. Nakikinig sila sa atin ngayon mga kaibigan Diyan sa Tuguegarao City via shortwave radio. Andiyan na ba si Brother Danny? Hello? Ay, Brother Danny. Alam ko napapakinggan mo kami diyan sa Tuguegarao City. Nadalama mo ba yung nangyari sa Davao City? Pero bago lahat, batiin mo muna yung mga nakikinig sa atin ngayon, brother. Hello? Hello, Brother Danny. Hello? Hello, Brother Danny. Nawala si Brother Danny Quarteros. Ang pagkakaalam ko nasa napapunta yata ng Marag. Hello, Brother Danny. Hello, naputol ka. Oo nga, naputol Dan. Brother, bago natin simulan tong may tatanong ako sa'yo, marami ako itatanong. Bumati ka muna sa mga nakikinig sa atin. Dami nakikinig ngayon, brother. Magandang hapon sa lahat natin mga tagapakinig sa number 1 na Radyo Mindanao program. Ay, number 2 kami, brother, number 2. Lahat sila number 1, kami lang ang number 2. Number 2 pero nangunguna sa buong mundo. Oo, sa buong Mindanao. Sa buong Mindanao. So, mayong hapon sa inyong tanan nga nagapaminaw diya. Labi na sa among mga kaigsunan sa Zamboanga, sa buong Zamboanga, diyan sa tawag niyan, Zamboanga Sibugay. At sa lahat na maabot ng programang ito sa kapatiran ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at lahat ng mga sumusubaybay ng programa nyo Al-Acento ang Radyo Mindanao. Mayong hapon at pagpalain ko ng Malapino. Oo. Brother, may itatanong ako. Naalaman mo ba yung nangyari sa Davao City kagabi? Na-monitor ko doon kasi overnight prayer namin kagabi. So, nung nakita ko doon may post na may bombing at saka 400 meters away doon sa aming gawain doon sa Davao, sa Masjid.
Talaga? Is, yung Girl Scout of the Philippines, parang team doon. Doon ang gawain namin. Wala bang nadamay ng mga members ng Jesus Miracle Crusade sa pagsabog ng bomba? Wala, kapag naman po, wala po dahil nasa pagsamba po ang mga kapatiran po natin. Kita mo, di nailigtas yung mga members ng Jesus Miracle Crusade dahil sa pagsamba. Ha? Kung wala silang pagsamba, malamang kumakain sila ng barbecue doon. Malamang dahil diba? Overnight prayer kasi yun nasa chapel lahat yun. Nako. Oo, naalala ko yung sinabi mo na napanaginipan mo, bawat ng panaginip mo nagkakatotoo. Napanaginipan mo dahil sa kaguluhan magdedeklara itong si Tatay Digong ng Marcelo. Aba, kaninang umaga nagdeklara siya, brother, ng state of lawless violence. So ikaw kagad ang unang pumasok sa aking isipan at talagang nagulat ako sa sa mga panaginip po, para kang propeta, brother. Hindi, kumbaga siguro, ni-reveal sa akin na malatinan yun. Dahil nung nabasa ko kagabi, naalala ko yung, parang hindi naman panaginip yun, parang nagpa-flash lang sa mind ko na yung patayan, yung mga tao nagtakbuhan, tapos buong Pilipinas yung parang senaryo. Tapos, pagkatapos noon, parang seconds lang yun at saka may gagawin ng gobyerno na parang katulad ng Marcelo. So naipost ko kagabi na ang kasunod niyan ay Marcelo, di ba? Sabi ko. So nagulat niya ako kanina, on the way kami mayroon akong pupuntahan, nag-monitor ako sa radyo. Nagdeklara si Digong ng kahawig yun Iba lang pangalan. Yung state of lawless violence. Pero yung sinabi niya sabi niya parang inutusan ng military parang inutusan ng military and police to manage the country under my strict supervision. Parang gano'n na yun. Oo nga. Kaya nga, kinilabutan ako. Ikaw kagad ang unang pumasok sa isipan ko. Mabuti nga't na-contact kagad kita dahil alam kong nakikinig naman kayo palagi dito sa Radyo Mindanao, araw-araw. Hindi naman sinasadya kasi yun. Siguro, kabagan ng malapi nun. So, the first prayer of our beloved pastor, Will Meda, parang kuminsan na nakikita ko kuminsan na biglang nag-flash sa mind ko, parang split times na parang sinin na papanood ko. Kuminsan naman na bago ako magising sa umaga ng alas 3 ng madaling araw, bago manalangin at magpuri, yun, mga kuan lang yun, wala lang isang minuto na para ka palang si Job, yung biblical character sa the book of Job, di ba? Si Job, nakakakita siya ng mga nagkakaroon siya ng mga mensahe mula sa mga anghel at sa Panginoon. Nagfa-flash, di ba? Parang si Daniel. Si Daniel Padilla. Hindi naman si Daniel Padilla. Daniel Padilla yung pero anyway, brother, ang balita ko, papunta ka na naman sa mga NPA. Ngayon, inimit namin yung iba pa kasi nung last Saturday, na-meet namin yung mga tatlo, and then kasama din namin ngayon si Karubi. Dahil nung pagdating namin doon, nung dumating kami sa area ng Marag, nakita niya, yun na nga yung area ng training ground. So hinaus to house niya yung mga bahay doon. Alright. Tapos talaga tinumbok niya yung training ground, yung kabilang ilog. So nakakita siya ng civilian doon. Nung tinanong niya, nung nag-invite siya ng Bible study, sabi nung civilian, kilala kita. Sabi nung civilian. So, ano yung alias mo? Sabi niya, ako si Karubi. Yun, kilala nga kita Lumingon ka sa kanan, sabi nung civilian. Paglingon niya sa kanan, nakita mo ba yung naka-green? Oo, sino yan? Yan yung si Cass Sharon. Tapos, nilapitan, yun na nga si Cass Sharon. Tapos, dinala siya doon sa bahay ni Kalarni. So, nagkita-kita sila. Noong 1980s pa yun So, nagkita-kita sila. Parang nag-reunion. So, yun, dumalo sa gawain. Nangako sila, next time, dalhin pa nila yung iba na nandoon lang sa paligid. Talaga? So, bali, pang ilang balik, sa Marag Valley pa rin o sa ibang lugar na? Marag Valley, regular na kasi yun dahil dami,
Penetrate natin yung training ground talaga nila na Oo. mayroon kasi silang termino na ang Marag Valley, pag nagte-training doon, yun yung tinatawag na basic training, basic. Pag parang ROTC, mayroong basic, mayroong advance. So karamihan doon, mga libo-libo nagte-train sa Marag Valley. Pero kung gusto mong mag-advance, katulad ng ROTC din, mayroong tinatawag na advance. Sa Paco Valley naman yun, pang commander naman na training yun. Aba, so ano yan, hanggang mamayang gabi na naman? Hanggang abutin na naman kayo ng hating gabi dyan? Hanggang madaling araw. Minsan natapos kasi nung last Saturday, alas 10. Oo. Tapos namigay pa kami ng yung dala namin na snack. Tapos natapos kami, bumaba na kami, nilalakbay namin yung kabundukan, mga alas 11, alas 12 na. Nako, nabanggit mo na naman yung snack, nag-iiba na naman ang pakiramdam ko nito eh. Ha? Nabanggit mo yung snacks, nag-iiba na naman yung pakiramdam ko. Hindi, yung snack para sa kanila yun. Oo nga. Tulad yun, huminto kami, bibili kami ng biscuit saka juice, saka iba pang bibili namin para pang breaking namin mamaya. Ang sa kanila kasi, tinawagan ko, yun lang yung binataan lang, yung gabi na, anong tawag mo, laing ba yun, na may sili na marami. Naku po, sarap yan. Tapos medyo mamantika, di ba? Kaya siguro, brother, panay ang krusada mo dahil, gusto mo makatikim ng ganyang klase luto eh. Hindi, ang nagagawa ko kasi, pag dito sa bundok magkukrusada, makikita mo yung umiiyak sila. Tapos talagang alam mo yung magpakain ka ng gutom na tao na halos may yayakapin ka. Parang gano'n. Ang pagtanggap nila sa salita ng Malapit, parang isang taong gutom na gutom. Hindi katulad nung magbabible study ka dito sa syudad. Kung minsan mayroon pang tumatawa, kung minsan binabato ka pa. Doon sa bundok, bagamat sinasabing sila yung mga taong bundok o mga IPA. Pero kung salita ng Malapit ng pag-usapan, tahimik sila na makita mo talaga lumuluha yung mata nila. Tapos talagang nakikita mo naman yung video kung paano sila kaseryoso. Oo nga. At saka masarap kumain na kasama sila. Dahil kamayan talaga to. Ha? At presko yung mga gulay na magdadala sila ng mga, yung alam mo yung pako na yung parang talbos ng pako. Nako. Yung kaligayahan nila yon. So, bukas naman, doon kami sa Kalasitan, itong Barangay Kalasitan, kasi identified ito as one of the red areas sa Cagayan ng accident. Sabi ng kapitan, halos every month, o kuminsan every week, may natutulong sa barangay nila, mga 60 to 100 na mga NPAs. Kalahati doon, mga kababayan, mga kabataan daw ang mga NPA yun, wala daw matatanda po, parang mga estudyante. So mga high-powered yung mga armas nila. So nag-request yung may-ari ng pick-up na nabili namin na mag-Bible study. So mayroon silang People's Assembly bukas, buong barangay. Saan yan? Sa Kalasitan, Santo Niño, Cagayan. Ito po yung isa sa patawag nating controlled area ng CPP and PNDF. Okay. Oo. So, kumusta naman yung krusada ninyo dyan sa mga the past weeks? Bali sa Lunes, balikan po namin ang Sinundungan Valley. Kasi mayroon na tayong sasakyan, pwede na tayong makakakit doon. So, bali ngayon, Marag Valley, bukas sa Kalasitan, at yung tinatawag na Calvario Mountain ba yun? Tapos doon sa Sinundungan Valley sa Lunes. Tapos sa next week, sa September 9, mayroon tayong Campus Crusade, Drug Symposium sa Tugigarao City West High School. Magsisimula na, di ba? September 9 yon. Bali, buong school yon, wala silang pasok sa buong umaga at required yung lahat, dadalo, nandun yung mga teacher, mag-manage lahat. Then nakita nila na malaking tulong yung ginagawa ng Jesus Miracle Crusade para maiwasan yung mga bisyo. Hindi lang drugs, lahat na bisyo. Oo. Yung sa New People's Army, brother, mula na nagsimula kayo sa Marag Valley, ilang mga rebelde na ang nagsibalik loob at nabautismuhan. At ilan din ang mga sibilyan na, mga sympathizer siguro to ng mga NPA dahil dyan din sila tumitira.
Una-una, 100% talaga sympathizer sila dyan. Yun. Yung nabaptize natin, yung pinaka-overall commander ng Marag, si Ka Isa at saka si Ka Elmo, yung husband niya, nakausap po nung Saturday. Si Ka Elmo pala, dati pala siya, panahon ni Marcos, dati siya sa Free Farmers Federation. Tapos sabi niya, nung panahon nung Barao ni Marcos, hinuli siya at binitay daw siya. Yun ang dahilan na pumasok siya. Ngayon, hawak nilang Marag Valley. So, nabaptize si Kaisa at dala din po niya yung kanyang mga followers. Sabi nga nila, estimated followers niya ay 200. So, sabihin na natin, kalahati doon. Dami. Nabaptize na Miracle Crusade. Oo, napakarami pala, no? So, wala naman tayong mga, mga threats along the way. Dahil considering siguro alam na rin ng mga NPA dyan sa Marag yung ceasefire na dineklara ng CPP, NPA, and DFP. Yun na nga yung banta sa amin, parang winalingan kami ni Kaelmo. Sabi niya... Winalingan kayo? Sabi niya, baka daw mayroon dyan na gagawa sa amin ng masama, baka madadamit sila. Hindi, so, palabasin sila. Papalabisin sila. Sabi ko naman, hindi namin gagawin to kung hindi totoo ang Diyos namin. Sa Isaiah 54:15, sabi doon, walang almas na ginawa na to, magtatagumpay laban sa iyo. At magka-prayer kami ng kagalang-galang pinamala pastor, Pamilya Almeda, at patunayan na namin yan nung pumasok kami sa kampo ng Abu Sayyaf. So, nag-aalala lang siya dahil hindi naman niya hawak ang utak ng kanyang mga kasamahan, lalo na hindi pa naman lahat ay bautismado. Talaga? At saka mayroon pong tinatawag na hukbong makilos. Ito po ay mga combatant ng NPA na hindi naman malagi sa isang lugar. Baka biglang mapagkamalang kayo. O masalubong namin. At saka wala pa namang nagpakita sa amin na ganon. Kaya lang sa pulis, hinarang na kami. Okay. Meron ba natatanggap na impormasyon itong si Ka Elmo na posibleng may gumawa sa inyo ng masama along the way? Yun ang ano. Chris, pakitawag mo nga si Leonor, interviewin siya. Nandun, pinahinto ko. Pinahinto ko ng window. Baka ayaw huminto, brother. Hindi, siniyasan ko eh. Tingnan mo, Chris. Dumaan kasi yung sasakyan niya. Alright mga kaibigan, napapakinggan nyo yung ating live interview kay Brother Danny Cuarteros ng Jesus Miracle Crusade. Diyan yan sa Tuguegarao City, sa Cagayan Province. At tuloy-tuloy tayo sa ating programa dahil kahit naka-mobile sila, yung kanilang transistor na shortwave radio ay napipick up pa rin itong programa ng Radyo Mindanao sa RPN DXXX. Brother, meron na bang pangalan yung mga sasakyan mo? Wala pa. Oh, bakit wala pa? Hindi maharap ng kasama ko. Palagyan ko sana ng reflected right na Jesus sa harapan eh. Okay. Wala bang gumagawa dyan sa Cagayan Province, sa Tuguegarao City? Wala bang mga ano dyan, yung mga nagka-cutting na mga ganyang sticker? Yung nag-drive sa akin, ito yung gumagawa lahat, mga streamer, mga Kasi dapat yung computerized eh. Meron talagang computerized cutting machines para malagyan ng pangalan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry tsaka yung logo ninyo, yung mga pick-up at mga iba pang sasakyan. Kasi mamaya kasi habulin namin para kuminto kasi sa unahan para makausap live si Caro Bidel. Kasama namin siya ngayon at siya yung kausap ng mga kakilala niya, yung mga commander na under siya noon. Si Caro B. Si Caro B, Leonor Talay. Alright. Etong si Caro B ba commander ng New People's Army? Sino? Si Caro B? Medic siya dati, medic. Medic, alright. So ganun pa rin, kahit na medic, palaban pa rin yan. Kasi ang sa territorial siya ganun para sa territorial, parang isang squad, may medics, tapos may leader, may parang ganun
Ganun ang kanila. Dito lahat tayo. Alright. Ano, ibigay na sa sana kay Andiyan na ba si Karubi? Lenor. Lorenzo, Lenor. Alright mga kaibigan, makakausap natin si Karubi, na dating medic ng New People's Army at ngayon ay isa ng aktibong tagapaghatid ng salita ng Diyos at nasa Jesus Miracle Crusade na siya. Hello Karubi. Hello Karubi. Teka muna. Ang oras na. Antayin natin mga kaibigan itong pakikipag-live interview natin kay Karubi ng New People's Army. Hello? Teka muna. Saan ba si Lenor? Alright mga kaibigan, mag-commercial break muna kami habang inaantay natin si Karubi. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Hello Karubi. Ay, ito. Ay, hello po. Hello po. Ay Karubi, isang mainit na pagbati mula sa Radyo Mindanao. Opo. Batiin mo muna yung mga nakikinig sa atin, Karubit. Napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Southern Philippines. Po. Matiin mo daw. Batiin mo yung mga nakikinig sa atin bago tayo magsimula. Magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig po sa radio program po sa Radio Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maganda pa kayo sa hapon, Karubi. Ano nang balita ko? Aktibo na kayo, Karubi, ngayon sa dito sa krusada ng Jesus Miracle Crusade. Hello? Opo, sir. Oo. Dati po ba kayo sa members ng New People's Army? Dati po, bale 15 years old pa lamang po ako nun, sir. 15 years old. Saan po kayo nag-ooperate? Sa dako po ng Apayao to Cagayan po. Ba, medyo... So, ilang taong kayong namalagi sa, sa NPA? Bale, one year mahigit po. Mm-hmm. So, ano ang nagtulak sa inyo na, bumaba at magbagong buhay? Bale po, ganito po kasi yun, sir. Dati po kasi isa po akong estudyante sa time na yun. Mm-hmm. Pagkatapos, siguro po sa kamurahan po ng pag-edad at kamurahan po ng pag-iisip, nagawa ko pong nagrebelde. At tapos, no time na nasa loob na po ako, sa mahigit na 1 taon po ako sa loob, grabe po kasi pong mga pangyayari, yung mga gaya po ng hirap sa loob. Bale, dun po ako nakapag-isip na bumaba po. Mm-hmm. So, paano naman po kayo napunta o naging miyembro nitong Jesus Miracle Crusade International Ministry? Ano ang nag-udyok sa inyo na maging bahagi nitong maimpluwensyang religious organization? Sir, ganito po yun. 1993 po kasi, sir, nagkaroon po ako ng karamdaman na insomnia, nervous breakdown, tsaka weak lang po. Yun po ang dahilan kung bakit ako nakakilala sa mahal na Panginoon sa ministeryong ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mm-hmm. So, gaano katagal na po kayong member ng Jesus Miracle Crusade? Bale, na-save po ako noong November 27, 1993 po. Wow, medyo mahaba-haba na rin, ha?
Oo, sa krusada ba ni Brother Danny Cuarteros kasama kayo sa Marag Valley nung nakaraan? Opo, sir. Oo, kasama po ba kayo sa Marag Valley sa NPA nung nakaraan? Nung nakaraang krusada? Ay, hindi po ako nakarating nung krusada, sir. Dahil? Pero nung Saturday lang po, sir, nagkaroon po kami ng Bible study po sa dako po ng Kagandungan, Marag Valley po. Ah, okay. So meron ba kayong mga dating kasamahan doon na nakakilala pa sa inyo hanggang ngayon? Marami po, sir, marami po. Okay. So ano naman sabi nila? Hindi ba nagulat na dati nasa komunista tayo, ngayon eto na. Yung salita na ng Diyos ang ating ipinagmamahagi. Siyempre normal lang po siguro, sir, na nagulat po sila kasi siyempre alam naman po nila na doon po ako nagdaos ng training, sir. Sa training ground po doon sa Kagandungan. Kaya kilala po nila ako doon. So wala namang pagbabanta sa iyo dahil alam naman natin na every time na may bumababang mga NPA talagang pinagbabantaan niya ng mga kapwa niya dahil sa pagtiwalag sa grupo. Po. Wala ba kayong pagbabantang natatanggap mula sa NPA na dahil tumiwalag kayo sa kanila? Wala. Wala naman. Mukhang nahihirapan tayo kay Karubi. Karubi, naririnig mo ba kami? Alright mga kaibigan, wala yung linya natin kay Karubi kasi mobile sila, papunta sila sa kabundukan upang magsagawa ng krusada sa mga members ng New People's Army. Diyan mga kaibigan sa Marag Valley sa lalawigan ng Cagayan na kung saan ay napapakinggan tayo via the shortwave radio. Andiyan pa ba si Brother Danny? Hello, Brother Danny. Wala na mga kaibigan. Nawala na si Brother Danny at I'm sure mahirap na yung signal dyan sa lugar na yan. Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Alas 3:45 na. Patapos na naman, grabe. Ang bilis ng oras pagdating sa Radyo Mindanao dahil marami tayong napapag-usapan. Anyway mga kaibigan, tignan natin yung magiging sitwasyon dyan sa Davao City matapos nitong pambobomba na naganap kagabi na kung saan ay 14 na katao ang kumpirmadong nasawi dahil sa pagsabog ng bomba. At inako na rin to ng Abu Sayyaf, itong self-proclaimed spokesman na si Abu Rami ay bilang ganti umano sa ongoing military offensive laban sa Abu Sayyaf. At nanawagan pa itong Abu Sayyaf mga kaibigan sa ibang mujahidin na magkaisa upang labanan ang pamahalaang Duterte. Ngunit tulad na sinabi natin kanina, marami ang mga Muslim ang nagkondena dito sa Abu Sayyaf dahil sa ginawa nilang pambobomba na ikinasawi ng maraming inosenteng sibilyan. At kahit si Governor Mujib Hataman ay talagang kinondena itong Abu Sayyaf at sinabi niyang ang Abu Sayyaf ay ang biggest traitor of Islam. Diba may operation din mga kaibigan dyan sa lalawigan ng Basilan. Tuloy-tuloy pa rin lahat. Parang gulo-gulo ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Diba? May operations dyan sa Basilan na kung saan ay dyan nagsimula itong Abu Sayyaf nung panahon ni Abdurrajak Abubakar Janjalani. Nung magsimula yan, kinukover na natin ito mga kaibigan. Ang Southcom commander noon, si General Batenga pa. Diba? Itong si Abdurrajak Abubakar Janjalani, ito yung founder ng Jamaah Islamiyah, Al-Harakat Al-Islamiyah, or Abu Sayyaf. Ibig sabihin yan, the bearer of the sword.
At nasawi naman itong si Abubakar Abdurrazzaq Janjalani sa noong 1998 nang makipagbarilan to sa isang pulis na kumatok sa kanyang taguan. Hindi naman alam nung pulis, mga kaibigan, na yung doon pala nagtatago itong si Abdurrazzaq Abubakar Janjalani. At nung binuksan, ayun, nagkabarilan at nasawi itong si Abubakar Abdurrazzaq Janjalani. At pumalit naman sa kanya ang kanyang kapatid na si Gaddafi, Gaddafi Janjalani. Itong si Gaddafi Janjalani, dati ring mga kaibigan, asset. Dating asset ng PNP, dating asset ni dating PNP Chief Panfilo Lacson. Kasama niya si Edwin Angeles. Nung hindi pa namatay itong si Abdurrazzaq. At nung nasawi na, siyempre, siya na ang tumayong lider. At kasama na dyan si Abu Sabaya. Sa kasawiang palad, pareho silang nasawi. Si Janjalani at si Abu Sabaya. Pero yung Abu Sayyaf nandiyan pa rin. Lahat ng commander ng Southcom at saka ng Western Mindanao Command, pag nag-assume sila, ang unang order of the day, is to destroy the Abu Sayyaf. Pero hanggang ngayon, since the 1990s, nandiyan pa rin yung Abu Sayyaf. Dahil hindi naman nasusustain, mga kaibigan, yung operations ng militar laban sa Abu Sayyaf. At dapat naging model ng Armed Forces of the Philippines yung ginawa ng Sri Lanka, mga kaibigan, sa Tamil Tigers. Itong Tamil Tigers, isa to sa mga pinaka-organisadong rebelding grupo sa Sri Lanka na talagang grabe yan. Mga kaibigan, sila ang nagpauso ng mga suicide attack, mga suicide bombings. Yung mga Tamil Tigers, meron silang sariling barko, meron silang sariling aeroplano, meron silang sariling Navy, sariling Air Force. At talagang matagal na nakipaglaban. Pero dumating yung time na talagang sabi ng Sri Lanka, hindi na natin papayagan tong karahasan ng Tamil Tigers. So ang ginawa nila, nag-opensiba itong Sri Lanka. Nilusob nila, mga kaibigan, yung stronghold ng Tamil Tigers. At walang humpa yung operasyon. Maraming namatay na mga sibilyan, maraming mga namatay na sympathizers ng Tamil Tigers. But in the end, talagang natumba, talagang nagapi itong Tamil Tigers. So yan ang naging isang magandang halimbawa. Pag-sustain yung operations mo against sa isang lawless group. Katulad ni Pangulong Joseph Estrada, 'di ba, nung hindi nagkaroon ng pirmahan ng peace agreement sa Moro Islamic Liberation Front, dahil binigyan ni Pangulong Erap ng ultimatum itong MILF, pipirma ba kayo o hindi? Nung hindi nagkapirmahan, year 2000 yata, ng order ni Pangulong Erap ay all-out war. Yun ang nangyari. Na-capture ng mga sundalo yung main camp ng Moro Islamic Liberation Front, yung Camp Asidik Abubakar o Camp Abubakar Asidik dyan sa Maguindanao. At talagang nawasak yun, mga kaibigan. Tuloy-tuloy yung assault at maswerte na lamang at maraming nakatakas si Chairman Murad Ibrahim, si Hasim Salamat, nakatakas si Military Vice Chairman Murad Ibrahim, si Gasari Jafar, sino pa ba? Yung mga iba pang leader. Dahil meron silang mahabang trenches at underground escape route. Kaya since that, mga kaibigan, so natumba ang MILF at nagkawatak-watak. At nag-resort naman sila sa mga spate of bombings sa iba't ibang lugar. So ngayon nagkaroon ng peace process, so nagkaroon ng pagkakasunduan. At yun, hanggang ngayon nag-uusap pa rin. So yan, mga kaibigan, magandang hapon pala dyan sa Sulu Province. Busy raw si Governor Toto Tan sa pag-aasikaso sa mga IDPs o sa mga war refugees. Ito mga nagsilikas sa kanilang mga barangay.
At ito ang inaatupag ni Governor Toto Tan. Aba, kanina natulog daw, umaga na. Kawawa naman. Pumasok sa opisina, wala pang alas 8. Aba, umuwi sa bahay, madaling araw na. Ganyan talaga, pag governor ka, marami kang trabaho. Knowing si Governor Toto Tan, masipag yan. Manang-mana sa kanyang ama na si dating Governor Sakur Tan. So congratulations, kudos sa kasipagan nitong si Governor Toto Tan at sa lahat ng kasama dito sa mga humanitarian missions na isinasagawa ng provincial government of Cebu. Suportado ng mga tausog itong si Governor Toto Tan. Kaya naman napakaganda ng lalawigan ngayon. Anyway, wala na tayong oras mga kaibigan. Patapos na naman. At nais muna namin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa ating programa. Isang oras dito sa Radyo Mindanao. Bukas ay wala tayong programa mga kaibigan dahil labada time tayo bukas. At sa lahat ng mga nag-text dyan sa Baliwasan, kila Alili, kila Ramil Kamay, sa lahat at sa Eluspa family sa Coronadal, Kirabawan, si Sol Merano family sa Sulu, napapakinggan tayo. Jesus Miracle Crusade, pasensya na Brother Danny Cuarteros at naputol yung linya. Mobile sila mga kaibigan. Bueno mga kaibigan, hanggang sa Lunes ay sa ngalan ng aming producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Ito po ang balingkod, Halasinto, para sa Radyo Mindanao. Yung aming technical director, PA, at yung manager natin, si Philip Abuey. Hanggang sa susunod na Lunes. At pero bago tayo mag-iwahiwalay mga kaibigan, bibigyan ko muna kayo ng 2 awitin bago mayroon na tayong kasunod na programa. Ito po niya balingkod, Papa Al, nagsasabing, I love you, Mama, chup chup, love you. Huwag kayong aalis at pakinggan niyo to ang aming mga awitin. Alam niyo, tayong unang nagpapatugtog kahit wala tayong pera, kahit gutom, basta may napapakinggan tayong Christmas songs, masaya ang ating katauhan, di ba? Jingle bell rock, a jingle bell swing and jingle